din naman ng ICC. Ibig sabihin, may abogado tayo na pwedeng makagawa ng batas na kagaya ng ginawa ng ICC. Oh, 'di ba? Dalawang senaryo 'yan na pwedeng mangyari, pero pagsisisihan natin. Yan yung sinasabi kong direksyon natin ngayon. Direksyon na saan tayo patungo. Dapat nakikialam tayo lahat dyan eh. Hindi natin yan matatakasan. Ito ay nagsisilbing, itong bansa kasi natin, nagsisilbing sasakyan na hindi natin pwedeng takasan. Kasi ito ay katutubo nating kinalalagyan, sinilangan. Ito yung lahi natin, ito yung bansa natin. Saan tayo direksyon patungo? Siyempre, ang gusto natin direksyon, dun sa magandang direksyon. Yun yung tagumpay o yung magandang katayuan. Doon tayo nahuhulog sa pagsisisihan natin. Yan yung direksyon na nangyayari sa atin ngayon. Pagsisisi. Kasi lumilitaw, guilty man o not guilty, ang ating Pangulong Duterte doon sa pinagsasabi nila o yung kanilang ikinaso, pagsisisihan natin. Katunayan, may mga nagsisi na o mga hindi na pumasok dyan sa ICC. Kasi yung US, yung China, yung Russia, at iba pa na nag-withdraw at hindi pa kasapi dyan. Ilan lang naman kasapi dyan eh. Sinasabi lang niyan ay ICC, International Criminal Court. Hindi naman yung mga bansang sa kasaysayan ng ICC, yung mga bansang mahihina ang kanilang nakukonvict, tulad ng bansang Congo. Ilang tao ang nakonvict nila diyan. Yung mga mahihinang bansa, yung kaya nilang kontrolin. Ibig sabihin, tinayo ang ICC, may dahilan. Sabi nga lahat ng tawag dito, lahat ng bagay may dahilan. Ginawa yan ng ICC. Ginawa ang ICC dahil may dahilan sila diyan. Isang uri ng paglapastangan sa ibang mga lahi at ibang bansa. Isipin nyo, ang nakukonvict lang nila, ang napapakialman lang nila ay yung mga bansang kaya-kayanin nila. Tayo naman, hindi tayo nag-isip na kahit anong senaryo, yan, katunayan na yan, katibayan na yan, iyang agad-agad nating inaresto sa pangulo ng ating Pangulo, ang dating Pangulo natin nung nakaraan, inaresto agad natin at ibinigay sa ICC. Na nitong nakaraang vlog ko nga, napakahirap intindihin na sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi daw tayo nakikipagtulungan sa ICC. Anong klaseng direksyon tayo pag ganyan ang sinasabi ng ating driver? Saan tayo pupunta? Gusto nyo bang sinasakyan nyo mahulog sa bangin? Kasi hindi kayo nakikialam. Hindi kayo nagmamasid. Hindi kayo nakikibahagi sa mga nangyayari. Alam nyo na ang direksyon natin, bangin. Dahil pagsisisihan natin, sigurado yan. Itaga nyo yan sa bato. Pagsisisihan natin, kahit ano ang magiging resulta ng paglilitis sa ating Pangulong Duterte. Kagaya rin yan ng hindi pakikinig sa nakalipas na rally ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo yung nag-rally, hindi nakinig. Sabi sa rally, wag nang ituloy ang impeachment. Iba ang kahulugan nila, kisyo kinakampihan, kisyo may kakampi daw. Hindi nga, kasi magkakagulo kasi, nahati ang suporta ng tao.
Kasi magkasama sila eh. Magkasama ang Duterte at ang Marcos. Na ngayon, na-break yung unity. Paanong hindi mahahati? Pag nahati ang tao, magulo. Hindi tayo isa. Dapat nagkakaisa tayong bansa. Ngayon, tinuloy nyo. O ano ngayon? Hindi ba gulo yan? Wala nang katapusang gulo yan hanggang sa matapos ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang katapusang gulo na yan. Hindi ba totoo? Hindi ba ninyo naintindihan na yun ang direksyon? Yun naman ang nangyayari. Ano ba yung sinabi ng Iglesia ni Cristo? Yan ay magiging magulo. Magkakanya-kanya tayo. Anong direksyon? Yan yung direksyon na ating tinatahak. Pasimplihin natin. Simpleng-simpleng logic lang naman. Paliitin natin ang nangyayari. Sabi nga, family is a small unit of government. Government malaki. Paliitin natin, gawin nating family. Ang family, may ama. Yung bang anak na nagsumbong dun sa ama, anak, nagsumbong sa ama, tatay, yung si kapatid po namin na sabihin nating number ang pangalan ng mga anak, yung kapatid po namin na si number 1 ay mayroon pong ginawang crimes against humanity. Ano ang gagawin mo bilang ama? Isip-isipin nyo yan. Kung ang anak mo'y nagsumbong na yung isa mong anak ay gumawa ng crimes against humanity, ang gagawin mo, padadampot mo at dadalhin mo dun sa ibang pamilya. At dun mo sabihin na, hoy anak, ireklamo mo ito dun sa kapitbahay natin o dun sa ibang pamilya na ito ay may crimes against humanity. Tapos pag nagilty, litisin nyo dyan. Pag nagilty, parusahan nyo, kulungin nyo dyan sa ibang pamilya, sa ibang bahay. Yung ba'y gawain ng isang matinong ama? Oh, di ba? Kahit guilty o hindi guilty, pag ganun ang ginawa, wala sa katinuan ng ganung klaseng ama. Dahil irresponsable siya. Kaya dito sa nangyaring ito, lumilitaw na kung sino ang matalino at sino ang tanga. Di ba? Maraming salamat po.